Sa isang restaurant sa Mall of Asia, na sila nagkita ni Daniel, dahil nag-aalala ito na baka gabihin si Selena, sa pagbalik sa mansyon, at hahanapin siya ng anak. Ngayon ni Selena napagtanto, ang bigat na dinadala ng kapatid, na pilit nitong tinatago kanina. Gusto niyang manatili sa tabi nito, ngunit kailangan din nilang magkaayos ni Zane. Kumusta ka? Ang mama. Alam din ba niya? Sunod-sunod niyang tanong. Hindi pa. And Papa doesn't want her to know. Kailangan niyang malaman Daniel. Mahirap, oo, pero sooner ay malalaman din niya. And they can go to America, or anywhere you can afford the best doctors. Bakit parang tinanggap niyo na ang taning, na ibinigay ng doktor? 6 months ang sinabi sa kanila, at kahit si Selena ay hindi niya mapaniwalaan iyon. It's too painful to handle. Ilang beses ko nang kinumbinsi si Papa, pero inaalala niya ang kumpanya. Kaya nakikiusap akong tanggapin mo ang posisyong iyon Selena, dahil doon lang mapapanatag ang Papa. Then he can sail anywhere, or travel anywhere. Kumbinsihin mo siyang magpagamot. Alam kong sa kabila ng mga pilit na ngiti ng Papa, ay naroon ang takot. Tatanggapin ko ang posisyon Daniel. Sabihin mong bukas na bukas ay papasok ako. But I want him to train me, instead of Jack. Isa sa mga dahilan, kung bakit hindi siya ang magti-train sa'yo, ay para hindi mo makita ang kalagayan niya. 1 taon na siyang pabalik-balik sa doktor, nang walang nakakaalam. And now he was experiencing frequent pain. Napapikit si Selena, at hindi napigil ang mapaluha, para sa isang taong napakabusilak ng puso. He doesn't deserve to end his life that way. Insist it, Daniel. Gusto kong makasama si Papa, nang mas matagal at maalagaan. Kung talagang pamilya ang turing niya sa amin ni Jay-Z, ay hindi niya kami itataboy sa ganitong panahon. Paano si Zane? Kailangan kong ipaliwanag sa kanya ang sitwasyon. He is my husband, at hindi ko rin gustong masira, ang kung ano ang mayroon kami ngayon. Sasabihin ko sa kanya ang totoo, kung papayag ka. He needs an explanation, and I owe him that. Tumango naman ang kapatid, bilang pangunawa. Pilit nitong itinatago sa makapal nitong salamin, ang nagbabadyang luha. He might have cried many times, nang hindi nila alam at lalo siyang nasasaktan. Ang 3 tao na pwede niyang maging karamay, ay hindi niya magawang kapitan. Una, hindi pa alam ni Mama Maria, ang kalagayan ng asawa. Pangalawa, bumalik siya kay Zane, para maayos ng pagsasama nila. Pangatlo, nabaling sa kanya ang pagtingin ni Jack, na dapat sana ay sa kapatid. Kailan mo pa nalaman? That day before we arrived in Malaysia. Naalala mo nung nag-meeting tayo, sa mga plano natin sa anniversary ng Roscoe Corporation. Matagal niya nang pinag-isipan kung ano ang gagawin, sa mga kumpanyang itinayo at pinalago niya. Kakayanin ko ang responsibilidad ng pagiging CEO, Dan, kung iyon ang makakapagpasaya kay Papa. Convince him to have a treatment. Marami nang nakakasurvive sa ganyang sakit, dahil sa matinding pananalig at pag-asa. We will help him get through that. I guess you're the one, who can do that, Selena. At malaking bagay si Jay-Z sa buhay ni Papa. If only I could give him grandchildren. Ginagap ni Selena ang kamay ng kapatid, bilang pakikiramay sa pinagdadaanan nito. We all want to give the best for Papa, Dan. Kung nalaman ko lang ito ng mas maaga, ay nanatili muna kami sa Malaysia, kasama sila ni Mama. But things are different now. Kasalukuyan ko ring inaayos ang pamilya ko. Patawarin mo kami sa pagiging makasarili. Kung hindi ka itinago ni Jack kay Zane, ay matagal mo na dapat, naayos ang pamilya mo. Pero sa ganitong panahon ay pinagpapasalamat kong, nandito ka pa rin sa amin. You've been our strength. Tama ang kapatid, hindi biro ang sakit, at pait na pinagdaanan niya, sa paghihiwalay nila ni Zane. And she realized how Zane also suffered, when she left him. Sapat na ang malamang 4 na taon, itong hindi umibig sa iba, para malaman niyang totoong mahal siya ng asawa ng walang katumbas. But she couldn't blame these people, who wanted the best for her and Jay-Z. Sometimes love and selfishness go hand in hand.
Asahan mong hindi ako mawawala sa inyo, Dan. You're my brother, half by blood, and half by heart. Always remember that. Doon ni Selena nakitang, tuluyang bumigay ang emosyon ng kapatid. He cried and cried, until his burden was enough, to carry him over. Hanggang sa makauwi si Selena ng bahay ay mabigat ang pakiramdam niya. Si Zane naman ay hindi pa rin kumikibo, at madilim pa rin ang anyo nang magkatinginan sila. Hindi siya sumabay ng hapunan, dahil nakakain naman sila ng sandwich, ni Daniel sa coffee shop. Bukod pa sa wala siyang ganang kumain, dahil sa mabigat na pakiramdam. Sa balkonahe siya nanatili at nakatanaw sa kawalan. Maulap ang langit at wala ring bituin. Katulad ng pakiramdam niya, ay tila nakikiayon ang paligid. Makaraan ang ilang minuto, ay naramdaman niyang nasa likod niya si Zane. Bakit hindi ka naghapunan? Wala na ang galit sa himig nito. Nang lingunin siya'y kumunot ang noo, nang makita ang luha sa pisngi niya. Why are you crying? Mabining tanong ni Zane. I decided to work for Roscoe, Zane. Wika niya sa pagitan ng pidgel na paghikbi. Narinig niya ang marahas na paghinga nito, bago sumagot. You know my answer to that. Pagkatapos ko kayong abutan, sa ganoong ayos ng Jack na iyon, ay alam mong hinding-hindi ako papayag. But giving you the benefit of the doubt, magbigay ka ng mabigat na dahilan, para pumayag ako. Papa Frederick has a tumor, halos hindi ni Selena masabi iyon. Si Zane naman ay bumaling sa kanya, at inarok ang katotohanan sa sinabi niya. 6 months. Kaya pala nagmamadali siyang maiayos ang lahat. And he entrusted me the airlines. God knows how I wanted to fix our marriage, and Jay-Z to have a complete family, kaya tumawag ako kanina kay Daniel, para umatras sa trabahong iniatang nila sa akin. Sa kanya sinabi ang tato. Tell me, Zane, how can I turn my back at them, at this point of our lives? Daniel is my brother, and he needs me, and Papa Frederick, and Mama Maria loved me and Jay-Z unconditionally. Gusto ko sanang hilingin ang pangunawa mo ngayon. Yamakap si Zane sa kanya mula sa likod, at kinabig siya sa dibdib nito tanda ng pangunawa, at pagbibigay. Doon tuluyang bumigay ang damdamin ni Selena. Hinayaan naman siya nitong umiyak ng ilang sandali. Nakaunan siya sa braso ni Zane, at nakayakap naman ito sa baywang niya, habang nakahiga sila sa kama. Alam ni Selena kung gaano pinipigilan ng asawa, na angkinan siya, ngunit pinipigilan ang sarili. And she admired his self-control. Alam nitong hindi pa siya nakakabawi, sa bigat ng pakiramdam, nang malamang may taning na ang buhay, ng taong kumupkop sa kanilang mag-ina. They were talking for long hours, kung paano niya naging kapatid si Daniel, at kung paano nagsinungaling si John at Celine sa kanya, gayong may kapatid pala siya. Papa Frederick and Mama Maria could have adopted her, at nang makita siyang muli after 20 years, ay itinuring siyang tunay na anak, dahil kapatid din naman talaga niya si Daniel. Pero hindi ko pa rin maisip, kung paanong hindi mo nakikita na may pagtingin si Jack sa'yo. Tila pag-alit ni Zane na sabi. His eyes speak thousands of emotions, tuwing nakatingin sa'yo. I didn't notice it, Zane, bukod pa sa wala naman akong pagtingin sa kanya, kundi pagtingin kapatid. He was always there for me and Jay-Z. And he's my brother's ex, respeto na lang sa kapatid ko. It was against my will, na magtrabaho ka sa Roscoe. But I don't want to be selfish, pagkatapos ng sakit na naidulot ko sa'yo. Thank you, Zane. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala, na nandito na kaming muli sa piling mo. I thought I wouldn't outgrow that pain you've caused me when I saw you with Kathy at your condo. I'm sorry, love. Hindi ko alam na mai-in-love akong muli, at sa isang 20 anyos pa. Uncertainty and insecurities comes humid me, at hindi ko napakibagayan. Kinuha ni Selena ang kamay nito, at hinalikan ang likod ng palad. Sabihin mo lang kung ilang gabi kong pagbabayaran ang pagkakamaling iyon. Singilin mo na pati interes. Isang pilyong ngiti muli ang sumilay sa mukha ni Zane, na nagpapatunaw sa bigat ng pakiramdam ni Selena. The tear was in Zane's eyes. Zane. His hand slid inside her pajama top, and she released a soft moan. Nang ipinikit niya ang matay, tila paanyaya naman ito para kay Zane,
Inalis nito ang comforter at kinubabawan siya, kasunod ng isang masidhing halik. Itinapon niya na ang lahat ng inhibisyon sa katawan, at dagling tumugon. Ilang sandali pa, ay muli siyang inangkin ng asawa, at ipinaramdam ang damdaming sa kanya lang niya naramdaman. Kinabukasan ay maaga si Selena na hinatid ni Zane, sa opisina ng Roscoe sa Ortigas. I can use one of your cars, hindi mo ako kailangang ihatid. Alam kong marami ka ding trabaho, at kailangan mo ding maaga sa opisina. Tutol ni Selena nang magpilit ito. No, my wife. Kailangan kong ipakita sa Jack na yon, na ako ang asawa mo at hindi siya pwedeng basta-basta na lang lalapit sa'yo. I will call you from time to time. Sa opisina ni Daniel, muna si Selena tumuloy bago sa opisina ni Papa Frederick. Nagulat din ito nang makita ang kasama niya si Zane. That possessive. Ha? But I understand. Jack is unpredictable these days, tila ba laging nakikipagkompetensya sa asawa mo. Wika ng kapatid pagkaalis ni Zane. Kaya nga hindi ko na sinalungat. Where's Papa by the way? Parating na yon. He agreed that he'll train you, at si Zane ang idinahilan ko. Ang sabi ko yun lang ang kondisyon, para pumayag ang asawa mo na dito ka magtrabaho. Good. Kung hindi lang nakaatang sa balikat mo ang shipping lines, ay hindi ko tatanggapin ang posisyong ito, Dan. Kung bakit hindi si Jack, ang pwedeng mamahala sa shipping line, ay hindi ko maintindihan. I have a hint that it was what Jack requested, ang magkasama kayo dito sa airlines. Kagabi ay sinabi ko na rin ang totoong kalagayan ni Papa. He was as shocked as you. At nag-insist siyang dalawan yung pamamahalaan ang airlines, para hindi na mapagod pa ang Papa, at asikasuhin na lang ang pagpapagamot. Kung ako'y iyon din ang gusto ko. But Jack's presence scares Zane, at ayokong iyon ang maging mitya, nang muli naming hindi pagkakaunawaan. Naiintindihan ko. Hamo at kakausapin ko si Jack. Bumukas ang pinto at sumungaw si Papa Frederick, na agad hinanap ang apo. He's still sleeping when I left. At sadya kong hindi sinama, dahil alam kong magiging abala ako ngayong araw. Some other time, Papa, para buong araw niyong makasama si Jay-Z. Pinilit ni Selena na inilabas ang ngiti, kahit nasasaktan siya para sa ama-amahan. She swallowed a lump on her throat, and opened the folders on Daniel's table. Hindi niya kayang salubungin ang tingin nito, at magpanggap na wala siyang alam sa sakit nito. Shall we start the meeting then? 2 linggo lang kitang matey train, Selena. I have to hurry dahil walang nag-aasikaso sa Eagle One. 2 weeks is short. Bakit hindi si Jack ang pansamantalang mag-manage ng Eagle One? Jack already gave up his shares, hindi ba? Huwag kang mag-alaya. The airlines was handled by your husband, bago pa ito napunta sa atin. He could extend some help if he must. Ngayong nagkabalikan na kayo'y, nangangahulugan na ring bumalik na sa kanila, ang kumpanya dahil isa ka ring Albano. Pa, natutuwa akong naayos mo rin ang pagsasama nyo ni Zane, Selena. Kung dati ay tinututulan kong mabalik ka sa kanya, ang pamamahala, kapag nailipat na sa inyo ni Jack ang shares, ikaw na ang magpapasya kung ibabalik mo ito sa kanya. Though I know you can handle the company better than him. You're talking nonsense, Pa. This is yours. Anong sinasabi mo? I am just here to help you. So let's start, baka magkaiyakan pa tayo dito. Wika ni Selena, sa pinagsiglang tinig, tumayo naman ang ama-amahan, at tinungo nito ang silid nito, na siya niyang gagamitin pansamantala. Ilang minuto lang ang nakalipas, ay dumating naman si Jack. Matapos nitong binati si Papa Frederick, ay bumati naman sa kanya na, may kasabay na halik sa pisngi. Sa gilid ng labi kung tutuusin. Sa ibang pagkakataon ay kakausapin niya ito, natigilan na ang ganong gesture. Mabuti at nandito ka na, Jack. Samahan mo kami ni Selena, sa meeting. Gusto kong mula ngayon, ay hands-on ka na rin sa mga trabaho dito. Hindi ko gustong makompormiso ang oras ni Selena kay Jay-Z, dahil sa dami ng trabaho. Don't worry, Pa, I will. At kahit ako'y hindi mawawalan ng oras kay Jay-Z, and of course kay Selena. Wika nito ng makahulugan. Kanina ko pa napapansing, tila wala ka sa sarili, Zane. Wika ni Ezekiel sa kanya. May meeting sila kaninang umaga,
ngunit mabilis din niyang tinapos. Nakailang tawag siya kay Selena, bago sumalang sa meeting, pero isang beses lang itong nakasagot. Ang sabi ng sekretarya ni Daniel, ay nasa meeting daw ang apat, of course kasama si Jack doon. Kung hindi lang nakiusap si Selenay, hindi ko siya papayagang magtrabaho, kasama ang Jack na iyon. I don't trust him, he has his ulterior motive. Di sana'y hindi ka pumayag. Ang akala ko'y babalik na siya dito, bakit sa Roscoe pa rin siya nagtrabaho? Frederick has a tumor, Zek, at hiniling ni Selena na tuparin ang kagustuhan nito, na pamahalaan ang kumpanya para makasama si Frederick. Gustuhin ko mang tumanggi, ay wala akong magawa. Frederick had been good to my wife, and my son during those times that I neglected them. Kahit paano'y may utang na loob ako sa mga Roscoe. Then just trust Selena, Zane. She's a good woman and she loves you. Tumango si Zane nang wala sa loob, habang hawak pa ang telepono, at naghihintay na sagutin ni Selena. Sunduin mo na ang asawa mo, total para ka rin namang bakang di mapaanak dyan. It's 3 o'clock already. Hindi ni Zane alam, kung saan ang opisina ni Selena, kaya naghintay siya sa lobby. At halos isang oras na siya doon, dahil nasa closed-door meeting daw ito kasama si Jack. Si Daniel at Frederick ay maaga daw umalis, ayon sa receptionist. Hindi siya umiimik hanggang sa nasa daan na sila pauwi. Halos 2 oras siyang naghintay sa lobby, nang maisipan niyang akyatin ang opisina ni Daniel, at hanapin sa kalapit na silid ang kay Jack. Masaya pa ang dalawa nang lumabas ng silid, na parehong nagulat nang mabungaran siya. Naka-silent ang phone ko. Dahil sa sunod-sunod na meeting, Zane, 2 weeks lang at pupunta na ng Malaysia si Papa. Paliwanag nito habang naglalakad sila sa hallway. Where's Frederick? Hindi ba't siya ang dapat kasama mo? Wika ni Zane sa pidgel na galit, nang nasa parking na sila. Hindi niya ito pinagbuksan ng kotse, at paharurot pa niyang pinaandar ang sasakyan. Magkasama sila ni Daniel umalis. Hindi ko alam na nagbilin si Jack, na nasa closed-door meeting kami. Yan ang sinasabi ko sa Selena, Jack will take advantage of your situation. At pagkatapos ng 2 linggo, ano na? Wala kaming ginagawang masama. Nandoon ako para magtrabaho. I thought you trust me. Hindi na si Zane sumagot, at hindi na rin nagsalitang muli si Selena. Pagdating sa bahay ay kinausap ni Zane ang ama, sa opisina nito sa mansyon. I want to have a meeting with Frederick, Papa. Hihilingin kong ibalik sa akin, ang pamamahala ng airlines instead of Selena. Kaya mo na bang pamahalaan ulit iyon? Why don't you trust your wife to handle it? Hindi ko pinagdududahan ang kakayahan ng asawa ko, Papa. But that Jack Canner is pestering my wife, and I won't allow it. Kung sa tingin mo, ay makakabuti then we'll set a meeting with them. But don't overreact, Zane. Sa tingin ko'y wala namang ginagawang masama, ang Jack na iyon. Hindi pa rin si Zane, mapakali hanggang pumasok siya ng kwarto. Nagbago lang ang mood niya pagkakita sa anak, na agad sumalubong sa kanya. Naroon din ang anak ni Ezekiel, na kalaro nito. Si Selena naman ay kalalabas lang ng banyo, na nakatapis lang ng tuwalya. Iniwas niya ang tingin dito, dahil sa kakaibang damdaming, agad lumukab sa kanya but her scent was all over room, na tila tinutokso siya. Nang lingunin niya ito'y nagpapahid pa ng lotion sa hita, at binti nito. He knew his wife is seducing her. Humugat siya ng malalim na paghinga, bago marahas na hinayla ang asawa pabalik ng banyo. You know my weakness, and you're taking it to your advantage, young lady. Sa tingin mo ba'y mananalo ka? Wika niya sa marahas na tono. Isinandal niya ito sa dingding ng banyo at idinikit ang mukha. Selena bit her lower lip, and stared at his lips inviting him. I'm not taking advantage of anything. Lagi na lang masama ang tingin mo sa akin, Zane. Pabulong nito na lalong nagpatindi sa nararamdaman niya. He crushed her lips in a savage way, and she responded in the same manner. Hudyat niyo na'y tinanggal niya ang tapis nitong tuwalya, at pinaglandas ang kamay sa kabuuan nito. Mabilis din niyang natanggal ang sariling suot at tinulungan siya ni Selena, na tulad niya'y nagmamadali din ang mga kilos. You're so beautiful. Hindi nakapagtatakang hindi ka masukwan ng Jack na iyon. Wika ni Zane,
bago ito tuluyang inangkin, hanggang sa dumausdas ito sa tiles na mabilis naman niyang sinapo. Pareho silang naghahabol ng hininga, pagkatapos, "Papa and I will set a meeting with Frederick tomorrow. Hihilingin kong ibalik sa Albano ang pamamahala ng airlines, sa halip na ayatang yon sa mga balikat mo. You're young and inexperienced." At sinasamantala iyon ni Jack. Wika ni Zane habang nakahiga sila sa kama. Hindi naman nagsalita ng anumang pagtutol ang asawa. Pero kinabukasan ay naudlot ang pakikipag-usap nila sa mga Roscoe, dahil bigla ang itinakbo sa ospital si Frederick. Lahat ay napasugod sa ospital, pati si Selina. Pagkatapos ng ilang oras ay tiniyak naman ng doktor, na maayos na ang kalagayan nito. Gayunpa may bakas pa rin sa mukha ni Selina ang pag-aalala. Hindi si Zane umalis sa tabi ng asawa, dahil naroon si Jack, na alam niyang lalapit dito anumang oras na umalis siya. Makapananghali ay umalis na rin sila sa ospital, dahil si Daniel na ang nagbantay sa ama. Wala si Zane nagawa, kundi ang maghintay na tuluyang bumuti ang kalagayan ni Frederick, at makalabas ng ospital. Hinayaan niya si Selina na pumasok sa opisina, at maghapong kasama si Jack kahit naninibugho siya. Kahit paano'y nakakatulong ang pagtatrabaho ng asawa, para makalimutan ang kalagayan ni Frederick na nasa ospital pa rin. Sa mga nakalipas na mga araw, ay natutunan ni Zane, na pakibagayan ang ganoong damdamin. Nanatili na lang sa bahay si Frederick, matapos lumabas ng ospital pagkatapos ng halos isang buwan. Kumalat naman sa mga balita ang pagkaka-ospital ni Frederick, na isang business tycoon, at may-ari ng isang sikat na shipping lines sa bansa. Gusto nang bumalik ni Papa sa Malaysia, Zane, hindi na maganda ang kondisyon niya. Napalingon siya kay Selina habang nagbibihis. Araw-araw ay hinahatid niya ito sa Ortigas, kahit gaano pa karami ang trabaho niya sa opisina. 2 buwan na mula nang maglabas-masok sa ospital si Frederick. Anong ibig mong sabihin? Gusto niyang sa Malaysia na mamalagi. And I want to be with him, Zane, kahit man lang sana ihatid siya sa Malaysia. Then we can visit him from time to time. Hindi si Zane sumagot, bagamat alam niyang maliit na bagay lang naman ang hinihingi ni Selina. Hindi niya alam kung kaya niyang muling malayo dito, kahit pa ilang araw lang. Pag-usapan natin sa ibang araw yan, Selina. Wika niya sabay labas ng silid, at tinungo ang sasakyan sa garahe. Sa loob ng sasakyan, ay wala silang imikang mag-asawa. Hinatid niya hanggang sa loob ng opisina nito si Selina, na agad namang sinalubong ng sekretarya sa dami ng trabahong naghihintay. Nang madaanan niya ang opisina ni Jack, ay palabas naman ito ng pinto at kausap ang sekretarya nito. "Nakahanda na rin ho ang visa nyo papuntang Malaysia, sir." Wika ng sekretarya na nakasunod dito. Napakunot ang noo ni Zane sa narinig, at nagkatinginan sila ni Jack. "Papunta ka rin palang Malaysia, sino ang maiiwan dito kung pareho kayong aalis ni Selina?" Hindi ni Zane na itago ang pagkairita sa kausap. At habang siya'y nag-uunahan na ang inis sa dibdib, ang kaharap niya'y tila casual lang siya kung kausapin. Nakapamulsa pa ang mga kamay nito. "We have dependable managers and employees, Mr. Albano. Nabanggit na ba ng asawa mo, na doon muna kami mamamalagi? She had a good life in Malaysia, hindi ako magtataka, kung nanaisin niyang doon, hindi babalik sa Malaysia ang asawa ko." Putol ni Zane sa sinabi nito. But Selina's voice entered his mind, when she asked him this morning about going to Malaysia. Agad nag-init ang sulok ng kanyang mga mata. "Is she leaving him again? I've known Selina longer than you do. You might be her husband, kaya kahit labag sa loob niyang bumalik sa poder mo, ay wala siyang magawa. Pero sa Malaysia ay malaya niyang nagagawa ang gusto niya." Lumabas si Selina sa opisina nito, at naabutan sila sa ganoong ayos. Mabilis siyang lumakad palayo at hindi na nilinggan ang asawa. Alam niyang sinalubong ito ni Jack. Halo-halong emosyon ang nag-uunahan sa dibdib ni Zane, at matagal siya bago nakabawi. Maghapon siyang hindi nakapagtrabaho, dahil doon kaya umuwi na lang siya ng bahay, at ginugol ang panahon sa anak. 7:00 nang umuwi si Ezekiel, at naabutan siyang umiinom. "May problema na naman ba kayo ni Selina, Zane? Gusto niyang bumalik sa Malaysia, kapag umuwi na doon si Frederick." Wika niya habang hawak pa rin ang basong may lamang alak. Maagang nakatulog ang anak,
Dahil napagod sa paglalaro nila, bakit hindi si Daniel? Why her? Paano ang kumpanya? Sunod-sunod naman nitong tanong, na hindi rin ni Zane kayang sagutin. And guess who kung sino ang kasama niya, pabalik ng Malaysia. It was like a deja vu. 4 years ago, she ran away with that jerk, and now it's happening again. Ikinwento niya ang pag-uusap nila ni Jack kanina. Talk to Selena, Zane, don't assume. At mas lalong hindi ka dapat sa Jack na iyon naniniwala. You should have learned your mistake 4 years ago. What if she's lying? Gusto kong kaya siya nandito, dahil mahal niya ako, Zek. Not because I demand her ta. Hindi ko alam, kung bakit lagi mong pinagdududahan ang pagmamahal ni Selena sa'yo. Talk to her and be honest. And listen to what she has to say, and believe it. Naduduwag ka na naman. Inubos ni Zane ang iyaman ng baso, at pabagsak na inilapag sa bar counter. Totoo ang sinabi ni Ezekiel, naduduwag siyang malaman ang tato. Nang pinagselosan niya ang kapatid dati, sa pag-aakalang may relasyon ang dalawa, ay ganitong sakit din ang naramdaman niya. And now it's repeating again. Ang pinagkaiba lang ngayon, ay lantarang inaamin ni Jack ang pagtingin sa asawa. Though Selena denied it, every time he confronts her. Hindi niya na alam, kung alin ang tato, at ayaw niyang pabulag sa pag-ibig niya dito. 9:00 na dumating si Selena at agad nitong naamoy, ang alak sa kanya nang sundan siya nito sa balkonahe. Lasing ka ba? May kinalaman ba ito sa pinag-usapan niyo ni Jack kanina? Agad nitong tanong sa kanya. At hindi ni Zabe na itago ang galit sa himig niya. You can leave anytime you want, Selena, like you did 4 years ago. But my son will stay with me. He answered coldly. What is this, Zane? A repeat performance. So ganoon tayo ulit. Sinabi ko na sayo, kung bakit ako pupunta ng Malaysia, it's only 3 or 4 days. You can come with me, if you want. At ipamuka sa akin ang relasyon nyo ni Jack. I won't allow it, Selena. Pack your things and leave, habang tulog pa ang anak mo. Hinding-hindi mo siya maisasama sayo. Lumabas si Zane ng silid, at pabagsak na isinara ang pinto. Nagtungo siya sa library at doon nagpalipos ng magdamag. Nang magising siya kinabukasan ay wala na si Selena. Ang ina ang nag-aasikaso sa anak. What time did Selena leave? Tanong niya sa ina. Wala pang 6:00 umalis na ang asawa mo, dahil nakatanggap ng tawag mula sa kapatid. Nagkaroon ng seizure si Frederick kagabi, at tinakbong muli sa ospital. Guilt consumed him, knowing that Selena left without his comfort. Jack would surely be her crying shoulder by now. Lalo lang niyang binigyan ng dahilan, ang asawa na iwan siya. Damn Albano pride. Pumasok si Zane sa opisina, nang wala pa rin sa kondisyon. Hindi niya sinubukang tawagan ang asawa, at kumustahin. Sa halip ay si Margo ang tinawagan niya. What is it again? Sagot nito sa kabilang linya. Come to my office, I have a proposition for you. Puyat ako dahil may fashion show, akong dinluhan kagabi. But I will try this afternoon. Halata ang iritasyon sa boses nito. 4:00 na nang magpunta ito sa opisina, at naningkit ito sa suot niya na halos kita na ang pusod, at ang palda nito'y napakaiksi. If you were my sister, I will not allow you to wear that piece of shit. You should wear decent clothes, young lady. Don't beat around the bush. Ano ang importanteng ipakikiusap mo sa Zane? I want you to have a position in Albano Airlines. Ikaw lang ang magmamana sa shares ng ama mo sa kumpanya, kaya dapat lang na alam mo ang pasikot-sikot ng kumpanya. What? Don't be like my father, Zane. Hindi ako uupo sa opisina maghapon, at puro telepono o kung ano-anong papeles ang hawak. Oh God. Please. Margo. I just want someone to look over my wife, habang hindi pa napapasa akin ang pamamahala. The more that I am not a babysitter, Zane, bakit kailangang bantayan ang asawa mo? Jack admitted having an affair with my wife. Selena denies it, pero gusto kong malaman ang totoo. Then what if it's true? Hindi siya nakasagot bagkos ay tumalikod, at tumanaw sa salaming dingding. May kirot sa puso niya, na hindi maipaliwanag. Ang importante sa akin ay ang anak ko. I don't care about Selena,
kahit saan pa silang lupalop magpunta, ng Jack na iyon. That's why I am asking for your help. So you don't care about me all along, isang mahinang boses, ang narinig ni Zane sabay ang pagkabog sa dibdib niya. Then their eyes turned on Selena, who was at his office door, with tears in her eyes, and pain all over her face. At dito na po nagtatapos, ang 12 kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata.